Sa pagpapatuloy, matapos puntahan ng ating mga bida ang player na nagngangalang Nig, inaasahan ni Gon na ito na ang kanyang amang si Jing. Sinubukan ni Gon na lumapit, ngunit bigla silang sinugod ng estranghero at inilabas nito ang kanyang Nen ability na Crazy Slots, gamit ito nakakuha siya ng baril at nagsimula itong umatake sa paligid ni Gon. Sa paglapit ng estranghero ay sinabi ni Gon na hindi ito si Jing, agad na ipinaliwanag ng lalaki na hindi niya inaatake sila Gon at Killua, kundi ang isang insekto na agad namang kumagat ngayon kay Killua. Mabilis itong inalis ng lalaki kay Killua at tinapos ang insekto gamit ang baril, sinabi nito na hindi isang ordinaryong langgam ito kundi isang chimera ant. Isa itong mabangis na insekto at kasalukuyang nasa ilalim ng Class 1 quarantine, habang binibigyan ng lalaki si Killua ng paunang lunas. Naalala naman ito ni Gon na ang lalaking ito ang nagligtas sa kanya noon sa isang mabangis na oso. Nagpakilala ito bilang si Kite, at dito na din naalala niya na ang kaharap niya pala ngayon ay si Gon, at ibinunyag nito na ang dati niyang master ay si Jing. Ikinwento ni Kite na kung paano niya nakilala si Jing, at kung paano nito binago ang kanyang buhay at naging isang top class na hunter. Ikinwento ni Kite na dati siyang palaboy na bata at nabubuhay lamang sa gawaing pagnanakaw, katulong niya sa gawaing ito ang kanyang mga alagang aso at ibon. Kasama niyang naninirahan ang kanyang mga alagang hayop sa isang sewer tunnel, nadatnan na lamang niya na may paunang lunas na ang kanyang mga alaga, at ginamot ito sa tulong ni Jing. Ayon kay Kite, sinabi sa kanya ni Jing na ang mga magagaling na hunters daw ay lapitin ng mga hayop, kaya naman sa nalaman niyang ito ay nagkaroon siya ng interest na maging hunter. Hindi man siya opisyal na estudyante ni Jing, natutunan naman niya dito kung paano gumamit ng Nen, kaya naman nang maipasa niya ang hunter exam, hinamon siya ni Jing na subukan siyang hanapin sa buong makakaya niya. Hindi naging madali ang paghahanap niya kay Jing, dahil wala itong iniiwang anumang bakas o pahiwatig kung saan ito magtungo, kaya naman sinubukan ni Kite na pumunta sa Whale Island kung saan nakatira si Jing at doon na din niya unang nakilala si Gon. Nung una ay hindi niya kilala na si Gon pala ang batang iniligtas niya noon, hanggang sa nagkita na sila ni Jing, at doon lamang niya nalaman na ang iniligtas pala niya ay ang anak ni Jing kaya't nagpasalamat ito sa kanya. Hula ni Kite na ang mga pangyayari at tagpo ay plinano lahat ni Jing, sumang-ayon naman dito si Gon, dahil isa sa mga patunay nito ay kung paano niya na-meet si Razor pati ang mga kasamahan nito na bumuo sa Greed Island. At dagdag pa ni Gon, na dahil plano din ni Jing na pumunta siya sa Greed Island, marahil parte din ng plano nito na ma-meet si Biscuit at ang iba pa, sapagkat bawat tao na nakilala niya ay maaaring konektado kay Jing. Gayunpaman nasabi din ni Kite na sinama din siya ni Jing sa Greed Island noon, pero hindi niya matandaan na gumamit siya ng pangalang Nig. Samantala, naalala ni Elena noon na inutusan siya ni Jing na kapag gumamit si Gon ng accompany ay diretso siyang mapupunta kay Kite, pero kung magnetic force naman ang ginamit niya ay direktang dadalhin si Gon sa kanya. Naisip din ni Kite na maaaring ang pagkikita nila ay hindi nagkataon lamang, sumang-ayon dito si Killua, dahil kagaya ng iba si Kite ay binigyan din ni Jing ng papel para kay Gon. Gusto lamang iparating ni Jing na ang mga hunter ay hindi lamang magaling sa paghahunting, kundi sa kung paano din kagaling itago ang kanilang mga sarili sa lahat. Gayunpaman tinanong ni Kite kung nais ba malaman ni Gon kung nasaan ang kanyang ama, masayang tumanggi si Gon dahil ayaw niyang manalo sa pandaraya. Sinabi din ni Kite na si Jing ay kasama sa isang malawakang hunter activities, qualified ito na maging isang triple star hunter dahil na din sa mga pambihirang nadiskubre nito, ngunit nanatili siyang double star hunter, dahil ayaw niyang pag-aksayahan ng oras ang mga papeles at dokumentong kinakailangan upang ma-promote. Samantala ipinapakita ang reyna ng mga Chimera Ant, at ito ay kasalukuyang nagpapagaling upang makapagsilang muli ng mga panibagong mas malalakas na mga alagad. Nalaman nila Gon na si Kite din pala ay nagtatrabaho bilang isang biological surveyor, kung saan nagdidiskubre siya ng mga panibagong species ng hayop. Kabilang sa mga nadiskubre niya ang mga camp tiger, isang tigre na gumagamit ng sungay sa pagluluto, bagamat hindi siya ang nakatuklas ng Chimera Ants, talagang nababahala lamang siya sa napakadelikadong insektong ito kaya't kanyang inimbestigahan. Gayunpaman nabanggit din ni Kite na sa trabahong ito ay hindi siya nag-iisa,
At maya-maya lang ay dumating na ang team ni Kite na mga amateur hunters din. Ipinakilala sila ni Kite sa isa't isa, nagulat sila nang makilala nila si Gon na anak ni Jing, medyo natakot naman sila nang makilala si Killua mula sa Zoldyck family, subalit nilinaw ni Killua na hindi na siya isang assassin ngayon, kaya't sinabi ni Kite na ang dalawang batang ito ay ganap ng mga pro hunters. Sinabi ni Spinner na sila ay 3 taon nang kasama ni Kite sa biological survey. Sila ay Simon, Stick, at si Banana. Nabanggit din nila na ang dalawa nilang kasama na si Lin at Pod Onggo ay nauna na sa sighting area. Ipinakita din ni Mon ang kuko ng Chimera Ant Queen, halos kasing laki na ito ng daliri ng isang tao, natuklasan ito ng isang mananaliksik na nagngangalang Wong sa may bandang ASEAN continent. At dahil kailangan ni Wong ng mga pro hunter para makumpirma ang pinagkakakilanlan nito, dinala nito sila Kite sa isang vault kung saan naruroon ang braso na pinaghihinalaang galing sa isang Chimera ant species. Dahil sa laki nito ay nabahala sila na maaaring isa itong bagong species ng isang langgam, kaya naman nagpasya silang pag-aralan ito at kumuha ng sample para sa karagdagang impormasyon. Nagpasya na din sila Gon at Killua na sumama kila Kite sa kanilang ekspedisyon, natutuwa naman si Kite na kagaya ni Jing ay lapitin din ng hayop si Gon, at nararamdaman niya na malapit na ding matagpuan ni Gon ang kanyang ama. Habang sila ay papunta sa bagong destinasyon, napag-usapan nila kung bakit ang mga Chimera ants ay kayang lumaki ng kasing tangkad ng tao. Sinabi ni Banana na marahil ay may kinalaman ito sa paraan ng kanilang pagpaparami na tinawag na phagogenesis. Ipinaliwanag ni Kite na sa prosesong ito, kapag ang isang insekto ay kumain ng isang organismo, kaya nitong maipamana ang mga katangian na kanilang nakain patungo sa kanilang magiging anak o susunod na henerasyon. Base sa pag-aaral, ang isang langgam ay kayang mangitlog ng 5 o 6 na beses sa isang life cycle, kaya't may posibilidad na ang Chimera ants ay mas lalo pang lalaki ito sa bawat henerasyon. Kaya naman sinabi ni Killua na base sa laki ng kuko na nakita niya kanina, madali na lamang sa Chimera ant na ito kumain ng isang tao. Samantala matagumpay na nakapagluwal ang queen ng napakadaming mga itlog, at sabay-sabay itong mga napisa at ang mga ito ay minana ang mga katangian ng iba't ibang hayop. Inutos ng Chimera ant queen na sa kanyang mga sundalo, na sila ay maghanap pa ng mga mas madami pang pagkain upang tuluyan na siyang makapagluwal ng mas pinalakas pang ant king. Kinabukasan 2 bata agad ang nabiktima ng isa sa mga alagad ng queen, agad itong dinala sa reyna at kinain ng mga bata. Nagustuhan ng reyna na kumain ng tao kaya naman naghangad pa ito ng mas maraming biktima. Samantala nakilala na din nila Gon at Killua sila Pod Onggo at Lin at dinala sila nito sa sighting area. Sinubukan nilang maghanap sa dalampasigan at sa kagubatan ng maaaring bakas ng Chimera ant, ngunit inabot na sila ng hapon at wala pa din silang nakita. Sa kabilang banda, tagumpay na nakapagpisa ang reyna ng isang mas mataas na offspring, kaya nitong makapagsalita at may talino ng kagaya sa tao, kaya naman itinalaga niya ito bilang squadron leader na mamumuno sa kanyang mga hukbo, at magpadala ng mas marami pang mga tao bilang kanyang pagkain. Sa isang maliit na baryo, malaya at mapayapang namumuhay ang pamayanan doon, ngunit sa pamumuno ni Colt na squadron leader, inutusan nito ang mga Chimera ants na kunin ang mga tao. Karamihan sa kinukuha nila ay mga lalaking nasa hustong edad na, dahil sapat ang sustansya nito na kinakailangan ng kanilang reyna upang makapagluwal ng isang hukbo ng mga soldier ants. Samantala patuloy na nangangalap ng impormasyon si Spinner patungkol sa mga Chimera ants, kahit na tinignan nila ang datos ng lugar na may nawawalang tao, hindi pa din ito sapat na ebidensya kung mga Chimera ants nga ang may gawa nito. Iminungkahi ni Kite na tignan ni Spinner ang pagtaas ng alon kung kailan natagpuan ang braso ng Chimera. Nalaman nila sa nakalipas na 10 araw, ang alon ay tumaas sa may Bolza Island at sa Meeting Union, kaya't maaaring dito nagmula ang braso ng Chimera ant. Ngunit sinabi ni Banana na ang mga nasabing lugar ay sakop ng NGL o Neo Green Life, ang bansang ito ay mahigpit sa pagpasok ng kahit anong teknolohiya, kaya naman mahihirapan silang makakuha ng impormasyon dito. Dagdag pa ni Kite na ang bansang NGL ay mahina sa seguridad, kaya't kung tama ngang sa Chimera ant queen ang nakita nilang braso ay marahil nakapagtayo na ito ng pugad doon. Sa kabilang banda,
Hinamon ni Alligator si Colt na kung sino ang makapagdadala sa reyna ng mas maraming tao ay siyang tatanghaling panalo. Ngunit sinabi ni Colt na hindi siya tumatanggap ng utos mula sa iba, ang tanging utos lamang na kanyang sinusunod ay ang sa reyna. Pero dahil mas pinapaboran ng reyna ang mas maraming nanguhuli, tinanggap ni Colt ang hamon subalit pinaalala niya na mas mahalaga pa din ang kalidad ng pagkain na dapat ihahain sa reyna. Samantala naghain ng isang sabaw si Haruna sa may kapal, dahil wala siyang ibang hiling kundi bumalik na ang kanyang dalawang anak na nawawala. Kahit napagod at wala pang kain, nagpatuloy si Haruna sa paghahanap upang makita lamang ang kanyang mga anak. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, dumating na ang mga Chimera Ants upang manalasa, nakarinig si Haruna ng mga sigawan, agad siyang bumalik at prinotektahan ang bata mula kay Colt. Dinedma lamang siya ni Colt, agad na sinabi sa kanya ng allen na ito ang mga kumuha sa kanyang mga anak, ngunit huli na at nakaalis na ang mga Chimera. Samantala ang hukbo naman ni Turtle ay pinigilan ng mga armadong mga lalaki, ipinahayag ng mga ito na inutos sa kanila ito ng kanilang hari na si Gyro, sinubukan nilang pagbabarilin si Turtle ngunit mabilis itong nakatakas. Sa kabilang pangyayari, kasalukuyang pinaplano ng ating mga bida kung paano sila makakapunta sa bansang NGL, dahil hindi madaling pumasok sa NGL dahil sa kumakalat na tsismis. Ipinaliwanag ni Kite na ang tsismis na iyon ay ang lumalaganap na ilegal na droga na tinawag na DD, hinala nila na ang DD na ito ay ginagawa sa NGL, kaya naman kung may magtangkang pumasok at mag-imbestiga dito ay sinasabing pinapatay. Samantala makikita si Pokel kausap sina Fekuba at Volda. Nakarating sa kanila ang isang balita na may isang reporter ang hindi nabitay sa NGL, pero nasagap nila ang huling mensahe nito na sumisigaw dahil sa mga higanteng insekto. Dahil dito nagpasya si Pokel na imbestigahan nila ito, subalit iminungkahi ni Ponzo na sasama siya sa kanilang misyon, dahil malaki ang maitutulong niya sa komunikasyon gamit ang kanyang mga bubuyog, sapagkat mahigpit na ipinagbabawal sa NGL ang kahit anong teknolohiya. Samantala ipinatawag ng Reyna ang lahat ng mga squadron leader, inutos ng Reyna sa mga pinunong ito na kailangan nilang makakuha ng 50 tao kada araw, dahil ibibigay niya ang kanyang lakas upang makapagluwal ng mga Chimera King. Pinayagan din ng Reyna na pahintulutan ng mga squadron leader na magkaroon ng kanya-kanyang mga pangalan. Pagkatapos ay binisita ng Reyna ang isang pugad kung saan naruroon ang mga espesyal na itlog na tinawag niyang mga Royal Guard, nais niya na siya mismo ang magbibigay ng mga pangalan dito. Samantala ang ating mga bida ay kasalukuyan ng nakasakay sa eroplano papuntang Union, naalala ni Gon ang sinabi sa kanila ni Kite, na unahin ang sarili nilang kaligtasan kung sakaling may mangyaring masama sa kanilang ekspedisyon. Subalit iginiit ni Gon na hindi niya pwedeng pabayaan na lamang si Kite kung sakaling may mangyaring masama, dahil para sa kanya ay madidismaya lamang niya si Jing kung iiwan lamang niya si Kite sa alanganing sitwasyon. At habang nag-uusap ang dalawa, naruroon lamang si Kite at nakikinig sa kanilang pag-uusap. Nang makarating ang ating mga bida sa meeting Union kasama ang grupo ni Kite, kasalukuyan na nilang binabagtas ang papuntang NGL, nasabi ng driver na may mga grupo na din ang mga nauna nang pumunta sa NGL ngayong araw. Isa sa mga iyon ay ang grupo ni Ponzo at Pokel. Naisip ni Pokel na marahil marami na ding mga nauna sa kanila na mga pro-hunters at iba pang organization, upang mag-imbestiga sa napapabalitang mga higanteng insektong umaatake sa mga tao. Sa kabilang banda, tinipon ni Peggy ang mga squadron leader tungkol sa isang bagong baryo na maraming mga tao, ikinatuwa ni Cheeto ang balitang ito. Gayunpaman ipinaalala ni Colt na dapat ay unahin nilang mag-focus sa utos ng Reyna at huwag ang pangsariling kasiyahan. Tinanggap ni Cheeto ang utos ni Colt, ngunit iginiit ni Zazen kay Colt na huwag dapat makialam sa kanyang diskarte sa paghuli ng tao, dahil para sa kanya ay nasisiyahan siya kapag hinahabol ang mga ito. Sa kabila nito dumating si Milioran matapos ipatawag ang kanyang grupo, subalit sinabi niya na wala ang leader nila na si Yanjo dahil masyado itong nawiwili sa paghuli ng mga tao upang gawing alaga. Samantala nakarating na din sila Gon sa border checkpoint ng NGL, ang mismong immigration office nila ay nasa loob ng dalawang malaking puno. Ipinaliwanag sa kanila ng custom officer na bawal magpasok ng kahit anong teknolohiya,
maging ang accessories sa katawan, kabilang ang mga bakal sa damit at salamin at maging implant sa katawan. Dahil sa batas na ito, bumili sila Gon at kiluan ng mga damit na pinapayagan ng NGL, habang ang iba nilang mga kasama ay inutusan ni Kite na bumalik na lamang sa kalapit bayan, at doon sila magkikita-kita matapos ang 2 linggo. Matapos makapasa nila Gon sa screening, pinayagan na silang magpatuloy sa paglalakbay sa loob ng NGL, subalit bumabagabag sa isip ni Kite ang sinabi ng opisyal na wala pa silang natatanggap na ulat, tungkol sa pag-atake ng mga higanteng insekto. Sa kabilang pangyayari, isang chimera ants ang nagngangalang koala, hindi lubusang maintindihan ni koala na kung bakit mas mataas ang lahi ng tao kaysa sa kanila, kaya naman tinapos niya ang lalaki upang ipakitang mas malakas ang lahi nilang mga chimera. Habang nagaganap ang operasyon nila Colt, namataan niya ang kanyang sundalo na si Ramot na bitbit ang isang bata. Pinagalitan ni Colt si Ramot dahil sa pagkuha nito sa bata, pinaalala niya na dapat silang maging mapili sa pagkuha ng mga tao, walang nagawa si Ramot at umalis na lamang ito na masama ang loob. Samantala nakakita sila Pokol ng labi ng isang sundalo ng NGL, at base sa sugat nito ay hindi ito gawa ng isang tao, kaya naman nabahala siya dahil hindi sapat ang kakayahan ng kanyang grupo sa ganitong sitwasyon. Bigla na lamang dumating ang 3 chimera ants, gamit ang Nen ability ni Pokol ay tinapos niya ang isa sa mga insekto, at saka sila sabay-sabay nang tumakas. Naabutan si Ponzo ng 2 chimera, sa kabutihang palad ay nakahabol si Pokol at tinapos na ang 2 pang insekto. Sa kabilang banda, ang grupo ni Yeonju ay kasalukuyan nang nakapasok sa himpilan ng mga underground NGL, kasama ang kanyang mga kasamahan na si Mosquito at Centipede. Habang nagaganap ang lagim sa loob ng kuta, makikitang nababahala na ang mga tauhan ni Gyro ngunit siya ay tila kalmado lamang. Ipinakita ang pagkabata ni Gyro, sa buong buhay niya noon ay tiniis niya ang lahat ng mga pang-aabuso ng kanyang ama na lasinggero. Kahit na madalas siyang bugbugin nito, itinuturing pa din niya itong isang Diyos at sa ganitong paniniwala siya binulag ng kanyang ama. Isang araw habang siya ay nagtatrabaho, binugbog siya ng isang lalaki at ipinaalam ang mapait na katotohanan, na ang tanging dahilan lamang kung bakit kinukupkop pa din siya ng kanyang ama, ay dahil sa perang ipinangtutustos niya sa bisyo nito. Habang mulat at duguan, hinayaan lamang siya ng kanyang ama sa ganitong kalagayan, halos madurog at balutin ng dilim ang kanyang puso, napagtanto niya na wala talagang konting pagmamahal sa kanya ang kanyang ama. Kaya naman sa sobrang galit, manhid niyang pinatay ang kanyang ama, at makalipas ang ilang taon na itatag ni Gyro ang sarili bilang pinuno ng NGL, ngunit ngayon ay isa na lamang siyang alaala dahil kinain na siya ni Yeonju. Kasabay nito, patuloy pa din ang paglipol ng mga chimera ants sa mga tao at sundalo ng NGL, lahat ng ito ay nasasaksihan ng grupo nila Pokol at wala man lang silang magawa sa mga oras na ito. Samantala natuklasan nila Colt at Peggy ang mga pinatay ni Pokol, nalaman nila na ang mga sundalong ito ay hindi pinatay gamit ang baril dahil wala silang natagpuang bala sa mga ulo nito. Kaya naman naisip nila na may mga ilang tao ang may kakaibang kakayahan, kahit na nababahala sila sa kaligtasan ng kanilang reyna, umaasa pa din si Colt na maaari nilang matutunan ito kapag ang kanilang reyna ay nakakain na ng isa sa mga uri ng ganitong tao. Gayunpaman habang sila ay nag-uusap, aksidente niyang nabanggit ang pangalang Reyna at ipinagtaka kung sino ito, walang kaalam-alam si Colt na ang pangalang ito ay galing sa isa sa mga unang batang babae na biktima ng kanilang lahi. Samantala minabuti ni Ponzo na magpakalat ng mga mensahe sa mga hunters, tungkol sa totoong nangyayari sa loob ng NGL. Ngunit bigla silang sinalakay ng isang chimera, at pinatay nito si Pakuba, nagawa naman ni Pokol na mapatay agad din ito gamit ang kanyang Nen ability. Gayunpaman dumating ang isang baklang gagamba, at nagawa nitong masalo ang palaso ni Pokol, napansin ni Spider ang Nen na bumabalot kay Pokol kaya't namangha ito. Nabigo si Spider na mahuli si Pokol kaya't si Bolda ang nakuha nito at tuluyan nitong nakain, dahil sa galit at pagkabigla sa nangyari, pinagsusuntok ni Pokol si Spider ngunit bago pa maibigay niya ang huling atake, tinarakan na si Pokol ni Zazen ng pampaparalisa sa katawan nito. Nagawa ni Ponzo na makatakas,
At gamit ang kanyang mga bubuyog umaasa siyang may makakatanggap ng kanyang mensahe na ibang hunter upang tulungan siyang iligtas si Pokel. Ngunit habang siya ay tumatakbo, isang bala ang tumama sa kanyang ulo, walang habas siyang pinagbabaril ng paulit-ulit ng isang chimera, at pagkatapos ay kinain nito ang kanyang labi. Huli na nang makarating kila Gon ang mensahe, kaya naman nagpa siya si Kite na sila Gon at Killua na lamang ang kanyang kasama, at sila Stick at Podango ay inatasan niyang bumalik at ipaalam sa Hunter Association ang sitwasyon. Nagmadali na ang ating mga bida na makapunta sa pinangyayarihan, hanggang sa matagpuan nila ang bakas ng labi ni Ponzo. Walang kaalam-alam si Gon na si Ponzo ang pinatay dito. Kaya naman base sa kanilang pagsusuri, isang Chimera Ants nga ang may gawa nito, kaya naman sobrang nababahala si Kite sa nakapangingilabot na panganib na dala ng mga Chimera Ants. Sa kabilang pangyayari, mas lalo pang naghangad ang reyna ng mga Chimera Ants ng mas maraming pagkain, ipinagutos nito kila Turtle at Peggy na mas damihan pa ang pagkuha ng mga tao. Sinubukan nila itong ipaalam kay Colt, kahit na nagulat si Colt sa narinig, nabubulag pa din siya ng responsibilidad at malasakit niya sa reyna. At habang sila ay nag-uusap, ipinagyabang ni Zazen na may nahuli siyang bibihirang tao na mas higit na masustansya sa lahat, at ang nahuli niyang ito ay may kakayahang maglabas ng malakas na enerhiya. Samantala hindi maitago ni Ramot ang galit niya kay Colt dahil wala siyang magawa kung hindi ay magtiis na kumain ng kabayo, habang si Colt naman ay patuloy siyang hinahanap matapos makatanggap nito ng ulat tungkol sa pagsuway na ginagawa ni Ramot. Sa hindi kalayuan, nadatnan ng ating mga bida ang isang nayon na sinalakay ng mga Chimera Ants, nakasagap si Gon ng isang kakaibang amoy at pinuntahan nila ito. Natagpuan nila ang 3 kabayo na nakatusok sa mga puno, bigla namang dumating si Ramot at nagulat sila Gon at Killua sa itsura nito. Gayunpaman galit na sinabi ni Ramot na sa kanya lamang ang mga pagkaing ito, at naghudyat ng isang pagsalakay kila Gon at Killua, ngunit pagdating kay Kite na pagtanto niya na hindi niya kakayanin ito. Nagdesisyon si Kite na ipaubaya na lamang ito kay Gon at Killua, upang mapatunayan ng dalawa na kaya nilang makipagsagupaan sa mga sundalo ng Chimera Ants. Pinasiklab nila Gon at Killua ang kanilang ren, naramdaman ni Ramot ang biglaang paglakas ng dalawa, sa unang bugso ng laban ay tila lamang si Ramot at nagagawa niyang matamaan si Gon at Killua. Sinubukan ni Killua ang kanyang teknik na Thunderbolt, matagumpay niyang naparalisa si Ramot at sinabayan ito ni Gon ng suntok mula sa Jajangken. Habang nasa ere si Ramot ay mabilis siyang itinakas ni Colt, sa sobrang galit nito ay sumigaw at isinumpa na kakainin niya sila Gon at Killua. Nabahala sila Gon at Killua dahil wala gaanong epekto ang kanilang atake kay Ramot, subalit pinuri sila ni Kite dahil ang tanging kailangan lamang ng dalawa ay karanasan sa pakikipaglaban. Kinalaunan, namimilipit sa sobrang sakit si Ramot sa pinsalang natamo niya kay Gon, kaya naman isinusumpa niya na siya mismo ang papatay sa dalawa at kakainin ang mga ito. Tumutol dito si Colt dahil ang pagkain ay para lamang sa reyna, subalit sinabi ni Ramot na ang ibang mga squadron leader ay pumapatay lamang ng mga tao at iniiwan ang mga bangkay nito. Dahil dito kinwestiyon ni Colt ang grupo ni Hagya. Ayon kay Hagya nasisiyahan lamang sila kapag pumapatay ng tao, lalo na kapag ang mga ito ay nagmamakaawa. Subalit tungkol sa mga bibihirang tao na naglalabas ng enerhiya, ipinaalala ni Colt na ang mga ito ay para sa reyna, sumang-ayon na lamang si Hagya pero ang totoo ay sila mismo ang maghahunting sa mga ito at kanilang kakainin. Samantala padami ng padami ang mga nadidiskubre nila Kite na mga bangkay ng mga sundalo ng NGL, at sa hindi kalayuan ay natagpuan na nila ang kuta ni Gyro. Tuluyang pinasok ng ating mga bida ang kuta ni Gyro, pinaalalahanan sila ni Kite na doblehin ang alisto sa lahat ng oras. Narating nila ang isang pasilidad at nakumpirma nila na napasok na talaga ito ng mga Chimera Ants. Base sa mga aparatong kanilang nakita ay dito isinasagawa ng NGL ang ilegal na droga na DD. At habang sila ay nag-uusap, nakaramdam si Kite ng ilang presensya ng mga Chimera Ants. Tinanong ni Killua kung gaano kalayo ang pakiramdam ni Kite, sinabi ni Kite na kaya niyang makaramdam sa loob ng 45 metro.
Mula sa gitnang lagusan ay nakaririnig sila ng dumadaing na tao. Laking gulat nila nang lumabas ang dalawang mapapayat na lalaki at ang mga ito ay nagsisilbing mga laruan ni Yeonjo. Ang isang lalaki ay sinubukang humingi sa kanila ng tulong. Mabilis itong pinatay ni Yeonjo at sinabing nagsasawa na siya sa kanyang mga alagang aso. Sinubukang sagipin ni Gon ang isang lalaki subalit agad siyang pinigilan ni Kite. Lumabas sila Mosquito at Centipede, at tinuluyan na ni Yeonjo ang pagpatay sa isang lalaki, sapagkat gagawin niyang mga bagong alagang aso ang tatlong hunters. Inutos ni Kite kila Gon at Killua na sila ang bahala kila Mosquito at Centipede, habang siya naman ang haharap kay Yeonjo. Pinuntirya ni Centipede si Gon, walang tigil itong umatake ng napakaraming mga suntok subalit nakaiwas si Gon at binanatan niya si Centipede sa tagiliran. Hindi man lang napinsala ng husto si Centipede sa atake ni Gon, kaya naman nagdesisyon si Gon na gamitin ang kanyang Jajangken. Sa kabilang bahagi ng labanan, dahil sa bilis at ligsi ni Mosquito napilitan si Killua na mag-assassin mode, at pinutol ang mga kamay ni Mosquito. Gayunpaman naisahan ni Mosquito si Killua at tinusok niya ang likod nito gamit ang kanyang buntot. Inaakala niya na agad nang umepekto ang lasong nilagay niya kay Killua, subalit bigla na lamang bumaligtad ang kanyang paningin dahil binali ni Killua ang kanyang leeg. Ibinunyag ni Killua na immune na ang kanyang katawan sa mga lason, at agad na niyang tinapos si Mosquito. Samantala nabalot ng pag-aalinlangan si Centipede, dahil hindi niya mawaring kung anong klaseng lakas ang nagmumula kay Gon. Naiisip niya na aatake si Gon gamit ang suntok, kaya naman balak niyang isakripisyo ang 8 kamay niya pang sangga at sa kanya lalagyan ng lason si Gon. Sa kabilang banda, hindi na makapag-antay si Yeonjo na makipagsagupaan kay Kite. Tinanong siya ni Kite kung bakit sila naririto. Sinabi ni Yeonjo na gagawin niya itong kanyang kaharian bilang hari at sasakupin ang mundo. Tumutol si Kite sa nais ni Yeonjo, kaya naman umatake ito ngunit madali lamang itong naiwasan ni Kite, at pagkatapos ay binigyan siya ng isang malakas na sipa sa mukha. Sa paglabas ng crazy slot ni Kite, lalo pang kinaasar ito ni Yeonjo dahil pakiramdam niya ay itinuturing lamang ni Kite na isang laro ang laban, kaya naman sa kanyang pagsugod ay tuluyan na siyang tinapos ni Kite at nilagyan ng bala sa ulo. Sa pagpapatuloy ng laban ni Gon at Centipede, muli nang umatake si Centipede ngunit nagkamali siya ng akala dahil gunting ang ginamit ni Gon, at nahati ang katawan niya sa dalawa. Habang nakahandusay sa lupa, nakahanap pa ng tiyempo si Centipede at tinangkang kumagit sa leeg ni Gon, mabuti na lamang ay binaril ito ni Kite ng tuluyan. Samantala misteryoso namang natutunan bigla ni Ramot na maglabas ng aura sa katawan, agad itong naramdaman ni Colt at laking gulat nila nang makitang si Ramot ay nababalot ng enerhiya at umaapaw ang lakas. Samantala nakarating na din sa kinauukulan ang balita tungkol sa pananalasa ng mga Chimera Ants, inutos ng nasa taas na puksain ang mga higanteng insekto. Pumayag si Chairman Netero kahit na alam niyang Hunter Association ang mapagbibintangan kung sakaling mayroong masamang mangyayari. Sa kabilang dako, natuklasan naman ng grupo nila Lin at Spinner ang ranggo ng mga Chimera Ants mula Reyna hanggang sa pinakamababang sundalo. Kailangan nilang pigilan ang Reyna sa pagsilang ng isang hari, sapagkat sa oras na masilang ang hari ay ito na ang papalit sa Reyna at hahanap ng mga kapareha, at tuluyan ang dadagsa ang pagdami ng mga Chimera Ants. Ngunit para mapigilan ang Reyna, kailangan muna nilang talunin ang lahat ng mga sundalong nakapalibot dito. Gayunpaman isang tawag ang natanggap ni Spinner na ipinadala na ang unang grupo ng mga hunters na pupuksa sa mga Chimera Ants. Samantala tuwang-tuwa si Ramot sa tinataglay niyang bagong lakas, naiisip ni Colt na maaaring nakuha ito ni Ramot matapos nitong tanggapin ang atake ni Gon. Sinabi ni Colt kay Peggy na kaya na din nilang matutunan ang Nen kahit pa lamang sa klase ng antas na tinataglay nila ngayon, kaya naman iminungkahi ni Colt na suntukin siya ni Ramot. Lubos na ikinagagalak itong gawin ni Ramot, at hindi ito nagdalawang isip na suntukin si Colt ng malakas sa mukha. Sa kabilang banda ipinag-utos ni Hagye sa kanyang mga squadron na hanapin at hulihin ang grupo ng ating mga bida, kampante siyang magtatagumpay ang ambush dahil pinamumunuan ito ng kanyang mga kapitan. Mula sa itaas kasama ang mga Chimera, tagumpay na nakita ni Frog si Kite,
kaya naman binalaan ni Kite sila Gon at Killua na sila ay napapaligiran na ng mga kalaban. Hinarap sila ni Frog at iminungkahi nito na magkaroon sila ng one-on-one na laban. Pwede din naman silang sumama na sa kanila kung ayaw nila Gon na masaktan, pero kung susubukan nila Gon tumakas ay nagpabala si Frog na magreresulta ito sa brutal na pagpatay. Pero dahil sa dami nila pinayuhan sila ni Frog na sumuko na, subalit nagpa siya si Kite na isa-isa silang makipagbardagulan sa mga langgam, matapang na sinang ayunan ito nila Gon at Killua, at si Gon ang napiling unang lalaban. Ang makakaharap ni Gon ay si Barrow. Sinabi nito na ang kanilang laban ay hanggang kamatayan, gayunpaman hiniling ni Gon na maaaring sumuko si Barrow kung hindi na nito kayang lumaban, ikinaasar ito ni Barrow at nagtatangka ng sumugod. Sa unang pag-atake ay tagumpay na nakaiwas si Gon, ngunit sa pangalawang pagsugod ni Barrow ay nagbago ito ng direksyon at nagawang maitulak ito sa malaking puno. Humanga si Barrow na nakakatayo pa din si Gon matapos ang kanyang pag-atake. Ibinunyag ni Barrow na pumapatay sila ng tao hindi para ihandog sa reyna, bagkus pumapatay sila dahil ikinagagalak nila ito. Sa muling pag-atake ni Barrow ay naglabas si Gon ng napakalakas na ren at nagawa niyang mapigilan sa paggulong si Barrow, pinisil ito ni Gon hanggang sa mabali ang mga kalamnan nito. Sa unang laban ay si Gon ang nanalo, nagpa siya ang mga Chimera na si Rhino ang susunod na ipangtatapat kay Killua. Gayunpaman naniniwala si Kite na magagawa ng dalawa na makaabot sa pugad ng reyna, ngunit hindi niya malaman kung anong masamang pangitain ang kanyang nararamdaman. Sa pagsisimula ng laban, mukhang sa una pa lang ay kontrolado na ni Killua ang laban, tila walang epekto ang mga atake ni Killua kay Rhino dahil sa makapal na balat na taglay nito. Subalit sa paulit-ulit na pag-atake ni Killua ay nagawa niyang mabasag ang balat ni Rhino, sa isang iglap lang ay bumaon na ang kamay ni Killua sa dibdib ni Rhino at tuluyan na niya itong tinapos. Matapos humanga ni Kite kila Gon at Killua, gumawa si Kite ng makapal na hamog kasabay nito ang paglabas niya ng malaking karit, binigyan ni Kite ang dalawa ng babala na kailangan nilang tumalon sa loob ng 3 segundo. Nang mapuno ng hamog ang buong paligid, gamit ang kanyang karit nilipol ni Kite ang lahat ng insektong naruroon, at hindi nagpakita ng awa sa kahit anong Chimera na naririto. Gayunpaman bago sila magpatuloy, banili na ni Kite ang dalawa na huwag nang magpakita ng kahit anong awa sa kanilang makakaharap na Chimera ngayon, dahil ang mga ito ay hindi na nalalayo ang talino sa tao ngunit may panganib ng pagiging isang hayop. Matapos ang nagawang paglipol ni Kite sa mga squadron members, nasaksihan nila kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng Nen, subalit si Hagya ay buo pa din ng kumpiyansa dahil siya ang makakahuli sa 3 hunters at kanilang kakainin. Kaya naman habang binabagtas ng ating mga bida ang papuntang pugad ng reyna, agad nang kumilos si Flutter upang pigilan sila Gon, Killua at Kite. Minabuting tumakbo ng ating mga bida, at ang mga atake nila Gon at Killua ay hindi epektibo sa sitwasyon ngayon, ngunit ang paghabol pala na ito ay isang patibong dahil nakaabang pala sila Hagya at Hina sa dulo ng kagubatan upang sumalakay. Samantala hinahanap ni Peggy at Ramot sa matadero ang bibihirang taong nahuli ni Zazen kamakailan, hindi sigurado ang matadero sa taong tinutukoy nila, hinala nito na baka nakain na ito ng reyna. At habang nag-uusap sila Peggy tungkol sa bagong kakayahan ni Ramot, makikitang si Pokol ay nagtatago sa tambak ng mga kalansay, ngunit ang ikinababahala niya ay paanong nakakagamit ang isang Chimera Ant ng Nen. Dahil sa kapangyarihan ni Ramot, binalak niyang paghusayan pa ang kanyang kakayahan upang maging hari, ngunit natigilan siya nang magising na ang bagong Royal Guard at naramdaman niya ang isang nakakatakot na aura na ngayon lamang niya naramdaman. Samantala nagulat sila Hagya nang isa-isang nagbagsakan ang mga tauhan ni Flutter, mula sa makapal na hamog lumabas si Kite na dala ang malaking karit kasama sila Gon at Killua. Napagtanto niya na wala siyang laban kay Kite, at kahit gaano man siya kalakas ay palaging mayroon pa ding nakahihigit sa kanya, kaya naman nagdesisyon na lamang siya na sila ay umurong, dahil ngayon ay tiyak na hindi nila kakayanin ang grupo ng ating mga bida. Sa kabilang pangyayari, dahil sa lakas ng aura na nanggagaling kay Pito, nabalot ng sindak si Ramot kaya't napagtanto niya na isang malaking kahibangan ang pinapangarap niyang maging isang hari.
Sa paglapit ni Pito ay wala siyang nagawa kundi ay magluhod, naiintindihan na niya ngayon kung gaano kalayo ang agwat niya kay Pito. Kaya naman naunawaan niya na ang kapangyarihan niyang ito, ay nararapat lamang na gamitin niya upang pagsilbihan ang mga royal guards at ang ipapanganak na tunay na hari. Ngunit sa kasamaang palad, naramdaman ni Pito na si Pokel ay nagtatago sa ilalim ng mga kalansay, dahil dito agad siyang nahuli ni Ramot. Makikitang si Pito ay nagbabasa ng libro sapagkat pinag-aaralan niya ang utak ng isang tao. Kumuha siya ng antena mula sa isang kasamahan, ito ang ginamit niya upang kontrolin ang utak ni Pokel, dahil dito ay nakakuha siya ng mga impormasyon tungkol sa lahat ng pangunahing aspeto ng Nen. Habang nangyayari ito, si Colt naman ay nagtagumpay ng magising ang Nen sa kanyang katawan, at sa pamamagitan ng water divination, nalaman nilang isang enhancer si Ramot, at nang si Pito naman ang sumubok nakita nilang nalanta ang dahon na nasa baso. Ibig sabihin nito na si Pito ay nasa kategorya ng pagiging specialist. Kinalaunan ay tinipon ni Peggy ang lahat ng squadron leader at member. Kinakailangan lahat ay masuntok ni Ramot upang magising ang Nen sa katawan ng mga ants. Samantala nagpasya si Kite na sundan nila ang grupo ni Hagya upang matunton nila ang pugad. Ipinaliwanag ni Killua na napakahirap na panatilihin ang Nen sa napakahabang oras at dagdag pa ang malawak na saklaw nito. Kaya naman masasabi nila na mas malakas pa si Kite sa isang Nen Master, at malayo ang agwat nito kay Chesgaren na isa ding Pro Hunter, kaya't kung tutusin si Kite pa lang ang unang na-meet nila na tunay na Pro Hunter. Napagtanto din nila na kung paano nila nakilala ang mga tamang tao katulad nila Biscuit at Wing, kabilang na din ang iba pang tao sa Greed Island upang sila ay lumakas. Lahat ng ito ay sinadya ni Jing at pagkatapos ay ipinadala sila nito kay Kite. Gayunpaman sinabi ni Kite na hindi niya pwedeng sanayin sila Gon at Killua sa ekspedisyon na ito, pwedeng lumakas ang kanilang Nen kung sasabak sila sa matinding labanan. At kung hindi sila handa magiging pagkain lamang sila ng mga Chimera Ants, kaya dapat ang isang Pro Hunter ay matibay ang paninindigan at may pag-unawa sa antas ng lakas ng kanyang kalaban. Sa kabila nito, naalala din ni Kite na ibigay kay Gon ang Double Star Hunter license ni Jing. Nakalimutan niyang ibigay ito noon sa kanyang master nung sila ay magkita, kaya naman hiniling ni Kite kay Gon, na nararapat lang talaga na si Gon ang magsauli nito sa kanyang ama. Sa kabilang banda habang sinasagawa ni Ramot ang paggising sa mga Nen ng kanyang mga kasamahan, biglang nakaramdam si Pito ng presensya, at mula sa malayo naramdaman din ni Kite ang nakakatakot na presensya ni Pito. Mula sa pugad ay mabilis na umatake si Pito. Bigla naman inutos ni Kite sa dalawa na tumakas na, nadali ni Pito ang braso ni Kite at pagkatapos ay ipinadama nito kila Gon at Killua ang matinding killing intent. Dahil sa kalagayan ni Kite, pinakawalan ni Gon ang napakalakas na Ren, hindi nag-atubili si Killua na patulugin si Gon at agad nang tumakas, habang si Kite naman ay nagdesisyong harapin si Pito. Habang binabagtas ni Killua ang pabalik, napagtanto niya kung gaano sila kainan nang makaharap si Pito. Pakiramdam niya ay isa silang mga hangal dahil wala man lang silang magagawa upang tulungan si Kite. Kinabukasan ay nagawang makabalik nila Killua sa border ng NGL, agad niyang kinontak ang team ni Kite at ipinaalam ang naging sitwasyon nila, gayunpaman ay sinabi ni Monte na may papunta ng backup sa NGL. Habang inaantay nila Killua ang backup, nalaman niya na grupo pala ito ni Chairman Netero kasama din ang dalawang Pro Hunters na si Moral at Nove. Tinanong ni Chairman Netero kung gaano kalakas ang kanilang nakaharap. Sa galit ni Killua ay sinabi niyang napakatindi ng aura nito, na ngayon lamang niya naranasan at mas nakakatakot pa ito kaysa sa aura ng kanyang kuya at kay Hisoka. Kahit na nakikita niyang malakas ang tatlo, hindi rin sigurado si Killua kung makakaya nilang matalo si Pito. Subalit sinabi ni Nove na maaaring nakaranas lamang ng pagpapanik si Killua kaya niya nasasabi ito. Dagdag pa ni Moral na hindi pwedeng husgahan ang isang laban kung sino ang mas malakas, dahil kahit sa pinakamaliit na pagkakamali o pabaya ay maaaring bumaliktad ang laban. Matapos makatanggap ni Killua ng pangmamaliit mula kay Moral, sinabi ni Chairman Netero na hindi sila pwedeng magpadala ng mga mahihinang fighter dahil mapapalakas lamang nito ang mga kalaban. At habang sila Killua ay pauwi, sinabi ni Chairman Netero na kung nais nila Killua na makabalik sa NGL, dapat ay talunin muna nila ang dalawang assassin na sinasabi ni Chairman Netero.
Nang makarating sila sa unang bayan ay nakita ni Killua ang notice sa board, isang mensahe na para sa kanila at tinatanong sila kung handa ba silang lumaban o hindi. Gayunpaman nagising na si Gon at nagpasalamat ito kay Killua sa pagpigil sa kanya kahapon, kahit na nadidismaya si Killua sa sarili dahil hinayaan niya si Kite, kampante pa din si Gon dahil umaasa siyang buhay si Kite at magagawa nilang iligtas ito. Ngunit sa kabila ng mga sinabi ni Gon, makikita si Pito na hawak ngayon ang ulo ni Kite at itinuturing niya itong isang tropeyo. At dito muna nagtatapos ang Season 5 ng anime. Like and share naman dyan. Maraming salamat sa palaging panonood.